Dear Kara, ako po si Ria. Mahirap na pamilya at madaming pangarap sa buhay. Boyfriend ko po si Denver. Masipag din po siya kagaya ko. Marami po kaming pangarap para sa pamilya namin. Kung ako ang tatanungin, siya na ang gusto kong makasama sa pagtanda ko. Kaso, hindi ako swerte pagdating sa trabaho. Na-promote siya, pero ako, nawalan pa ng trabaho. Pag may kailangan ka, sabihin mo lang, ha? Nahihiya na kasi ako sa'yo eh. Boyfriend mo ako, bakit ka mahihiya? Siyempre, nakakaya. Wala akong trabaho, tapos ikaw lahat sumasagot. Di naman dapat na lahat ng pangangailangan ko, ikaw na lang umaako. Hanggat kaya ko tutulungan kita. Paano pag di mo na kaya? Mga isipin yun. Ang mahalaga, tulungan tayo. Pero hindi naman po niya ako pinabayaan. Hanggang sa nakahanap ulit ako ng bagong trabaho kahit sakto lang ang sweldo. Pero may dumating na offer sa akin na sumubok sa relasyon naming dalawa. Aalis ka? Di ba sabi mo walang iwanan? Babalik naman ako eh. Tsaka, mahina na kasing income ko dito. Ria, unti-unti na tumataas sa sweldo ko. Ayaw mo bang sapat tayong masenso dito? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Naiintindihan ko. You want more, di ba? Kaya nga ginagawa ko lang. Ano ba kulang? Alam ko, pero gusto kong gawin to para sa sarili ko. Hindi yung lagi na lang ako nakaasa sa'yo. Ria, LDR doesn't work. Malapit na tayong masenso. Bakit niyo ka ba alis? Para to sa pamilya ko. I'm sorry. Pamilya? O para sa karir mo? Ria, mamili ka. Karir mo? O ako? Denver. I'm sorry. I'm sorry. Why did you have to leave me when you said that love will conquer all? Why did you have to leave me when you said that dreaming was as good as reality? Mahal ko si Denver pero madami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Siguro nga tama siya. Gusto ko tong gawin para sa sarili ko. Kasama na rin naman ang pamilya ko. Ine-expect ko na maiintindihan niya at hihintayin niya ako. Pero dahil nasaktan siya, ayaw niyang ituloy namin ang LDR na relasyon. Kaya naghiwalay kami. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie. Hanggang sa nakaalis na lang ako na hindi nagpapaalam sa kanya. Hindi man lang kami nag-usap o nagkita. At alam ko rin na kapag nakita ko siya, ay baka magbago lang ang isip ko. Kaya pinili ko na lang na umalis nang hindi ako nakapagpaalam man lang kahit labag sa loob ko. But goodbye. Kamusta ka dyan? Okay naman.
Okay naman. Okay ka ba talaga? Siyempre, hindi. Wala si Denver eh. Mas pinili mo naman yan, di ba? Hindi ko naman ginusto eh. Pero pinili mo, di ba? So, panindigan mo. Bakit kasi kailangan pang mamili eh? Ganon talaga. Hindi lahat ibibigay sa'yo. May pagkakataon na kailangan mong mamili. Nagkataon lang na hindi pabor yung jowa mo sa desisyon mo. Kaya ka nahihirapan. Nahihirapan din kaya siya? Oo naman. Magagalit ba yun ng ganon kung hindi siya apektado? Huwag kang mag-alala kasi pareho naman kayong hindi okay. Pareho kayong nahihirapan. Ang pagkakamali mo lang, iniwan mo siya nang hindi pa siya okay. Hindi naman talaga siya magiging okay sa setup na magkalayo kami. But at least, mababawasan yung sama ng loob niya kung mas pinaunawa mo. Oo na. Sana dumating yung time na maging okay ang lahat. Let's wait and see. If I had shown what you really meant to me, maybe Denver! Kumusta ka na? Okay naman. Denver? I have to go. Inaantay na ako ni Christine. need you back. I need you here to guide me. Please come back. You're the only one who's ever loved me. I need you back. Let's start all over again. Sobrang magical nung nagkita ulit kami. I still love him, pero hindi na pwede. Girl, nakita ko si Denver kagabi. O tapos? Ayun, wala naman. Hindi naman kami nagkaroon ng chance na mag-usap eh. Parang iniiwasan niya ako eh. Ay nako, sa ibabalita ko sa'yo, magkakaroon kayo na madaming chance mag-usap. Ha? Bakit? Ano ibig mo sabihin? Mukhang pinagtagpo talaga kayo na tadhana ah. Dahil siya yung bago natin makakasama sa isang project ni Mr. Santos. Siya yung pansamantalang papalit kay Ruel. What? Totoo ba yan? Oo nga, so ihanda mo na yung puso mo, girl. Ito na nga pala yung hinihingi mo. Thank you. Gusto mo bang sumabay mag-dinner? Wait lang ha. Incoming call. Hi! Kamusta? Tuloy ba yung dinner natin, Mr. Chris? Sige. Alright. See you. See you. Sorry ha. Importante kasi yung dinner ko with Mr. Cruz eh. Okay lang, may next time pa naman eh. Sige. Uy, congrats ha. 2 dito na close natin ngayon. Congrats din. Uy, naglaya si Madrish. Celebration daw, tara. Ngayon na lang, kaya ko rin mag-isa. Sobra naman po, DJ. Sige na, tara na, sumama ka na. Pwede ba kung mapilitin kung ayaw ko? Ayun na lang. Bakit ba ang sungit mo? Tsaka hindi mo naman kailangan manigaw, no? You deserve it. Teka nga, ano nga I deserve it? Bakit ano bang ginawa ko sa'yo? Oo nga pala. Para sa'yo, wala kang ginawa.
Denver, ano ba? Huwag ka nga maging sarcastic. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Mag-usap tayo para matapos na. Dahil sa pagkakaalam ko, ikaw ang nakapag-break sa akin. Talaga? Ang pagkakaalam ko, ikaw ang nang iwan sa akin. Tapos na yon at may dahilan ako. Tapos na? Ganun lang kasi kadali sa'yo. Denver, hindi lang ikaw yung nasaktan. Akala mo ba hindi ako naaapektuhan kung nakikita kita? Akala mo ba ganun kadaling tanggapin na wala na tayong dalawa? Akala mo ba hindi ako nagsaselos kung makikita kita may kasamang iba? Hindi ko girlfriend si Christine. At kung nililigawan ko man siya, wala ka na dun. Remember, Rian, ikaw ang nang iwan sa akin. I don't want to remember the things we used to do and all the things that reminds me of you. I tried na ayusin ang lahat kaso mukhang wala na talagang pag-asa. Ni hindi ko na-imagine na magtatagpo ulit kami at magkakatrabaho pa. Nahirapan na akong palambutin siya kaya hinayaan ko na lang po ang lahat. Knock. Uy! Denver! Naiwan mo. Thank you Denver, sorry nga pala sa lahat and thank you na rin sa lahat. Ba't mo nasabi yan? Wala naman. Alis na kasi ako ulit. Gusto ko lang magpaalam. Aalis ka ulit? Na naman? Sige. Denver, sandali! Denver, sandali lang! Ano ka bang gusto mo, Ria? Bakit ka ba nagagalit? Ano bang problema? Nagpunta ako dito para kausapin ka. Ayusin tayo. Sabihin sa'yo, mahal pa rin kita. Mahal mo pa rin ako? Aalis na ako. Denver, sandali lang. Mahal din naman kita eh. Ayusin naman natin to. Kung maaayos natin to, hindi na talaga ako aalis. Please, mag-usap tayo. Mahal kita. At alam ko ang dami na nangyari. Pero ikaw pa rin ang laman na puso ko. I love you, Denver. At doon nagsimula ulit ang love story namin ni Denver. Naging mahirap man sa umpisa dahil may kanya-kanya kaming priorities. Pero ang mahalaga, magkasama na kami ulit at hindi ko na siya pakakawalan pa. Oh, I'm sorry, girl, for causing you much pain. Hello? Nakuha mo ba yung pinadala ko? Oo, ang sweet mo Ayaw mo ba? Siyempre gusto. So paano? Anong oras tayo? Mga 9 p.m. or 10. Andiyan ako. Masyado na yatang late yan for dinner? We have all the time. Oo na, sige na. O siya, see you. Oh, I really don't know just what to say. Sabi nila, true love is hard to find. Kaya pag nandyan na, wag mo nang pakawalan pa. And true love can give more happiness than money ever can. Pero sabi naman nila, opportunity knocks only once. Kaya pag dumating, wag mong pakawalan pa. Pero ano nga ba ang pipiliin mo? Love or career? Siguro kailangan mo munang timbangin kung anong mas kailangan mo at that moment. At hanggat kaya mong ipaglaban ng taong mahal mo sa mga ganitong pagkakataon, ipaglaban mo. Kahit mahirap, kapag nagmamahal ka, walang hindi kakayanin. And I am so thankful na bumalik ulit si Denver sa buhay ko. Dahil this time, kahit anong mangyari, hindi ko na siya pakakawalan pa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking storya.